Avenue sa Quezon City, kung saan naperwisyo nilang motorista at negosyante. Bilyong-bilyong pondo ang nilalaan ng ating gobyerno taon-taon para sa flood control projects na mga yan. Pero para yatang tubig na umaagos ang ating pera papunta sa bulsa ng ating mga korap na politiko. Ngayong araw ay pag-usapan natin kung paano nga ba tumatakbo ang isang project na galing sa simot o sabihin na lang nating tira-tira ng mga politiko. Dilimpak-limpak po yung kinikita ng mga kurakot pala. Billion. And they're stealing, some of them are stealing 1 billion a year, more than. And if you're stealing 1 billion a year, you're stealing 2.7 million a day. Para hanapin natin yung sinong responsible dito sa gobyerno, sa private, at kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Ako po si Engineer Warlo at hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang aking ideya bilang isang inhinyero. Marahil po ay nabalitaan na ninyo kung gaano kalaki ang pondo natin para sa mga flood control projects. Hindi lang po millions, kundi billions ang nilalaan dyan ng ating government. At sadly, talamak ang balita na pinaghahatian na lang yan ng mga congressman at mga korap na politiko hanggang sa parang kaning tutong na lang ang natira para sa implementation ng project. Ganun po kalala ang ating bansang Pilipinas. Hindi po ito bagong issue, matagal na po ito, pero may mga naglakas loob na lumaban para sa korupsyon, and we are praying and hoping na sana ay mapagtagumpayan nila ang kanilang mithiin. Maya-maya marami nagko-convince sa akin na wag mo na ituloy. Character demolition, character assassination, sabi nila sa akin, kawawa ka lang dyan. Ipagpalagay na lang po natin na tama ang sinasabi ni Mayor Magalong tungkol sa 35 to 40% na kinukuha ng korap na politiko sa isang project. Sa personal kong experience ay 25 to 30% pa lang yan bago ako umalis ng Pilipinas. Ngayon, kung ang project natin ay 100 million pesos, 40% niyan ay kailangan mong ibigay sa politiko para makuha mo ang project. Again, in my experience, ang isang project kasi may cash flow yan. Makikita mo dito kung kailan ang billing ng isang project. For example, yung 100 million na project, kung isang taon ang duration yan, quarterly ang singilan yan. Sabihin na natin na 4 na beses mo siyang sisingilin. Ngayon, sa 4 na beses na yon, 40% ng kada billing mo, ibibigay mo kay mamang politiko. Meron din pong pagkakataon na magbabayad ka muna bago mo makuha ang isang project. Lalo na kung first time mong kukuha ng project sa isang politiko. At ang mangyayari dyan ay hindi na magiging competitive bidding ang mangyayari sa isang project, kundi nakafix na sa isang kontraktor. Or kahit na gaano karaming kontraktor ang makiki-join or makikibid sa isang project, ay hindi pa nag-uumpisa ang isang project ay natapos na or napagdesisyonan na kung sino ang gagawa. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na kontraktor. Sa 15 na kontraktor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. Ngayon, dahil 40% ang kukunin ni mamang politiko sa pondo, 60% na lang ang matitira at hindi pa dyan kumita si mamang kontraktor. Kadalasan, sa estimate, 12% ang nilalagay na contractor's profit. Ngayon, kung pagmamainusin natin yan, 60% minus 12%, meron pa tayong 48% para sa project. Pero, guys, meron pa pong tax na 12%. How will you be able to execute it? Diba? Paano ma-assure na quality yan? Sir, hindi sir. Mapipilitan kaming mag-substandard. Ngayon, si mamang contractor, kailangan niyang magbayad ng tax. So, i-minus natin yung tax doon sa 48%. 48% minus 12% ay magiging 36% na lang po ang natitira para sa project. Marami pa pong maliliit na bagay ang kailangang bayaran ni kontraktor para sa project. Isa na dyan ang pagbibigay ng allowance para sa mga government engineers, kagaya ng mga inspector ng DPWH na mag-i-inspect doon sa project. Every week po may allowances yung mga yan galing sa kontraktor. Mula sa supply ng diesel para sa kanilang sasakyan hanggang sa pagpalit ng gulong ng kanilang sasakyan, galing po yan sa kontraktor.
Marami pa pong extra na activities na binabayaran si contractor. Kagaya na lang po ng pagbisita ng isang VIP doon sa project site. Sabihin na natin na si DPWH director ay pumunta sa site. Siyempre, pakakainin mo siya ng dinner. Hindi naman po pwede na pakainin mo lang siya sa bangketa. So, sabihin na natin na 20,000 ang isang dinner. Siyempre, hindi lang naman siya ang magdi-dinner. Lahat po ng inspectors niya, ng district engineers niya nandyan. So nagre-range po yan ng 20,000 to 30,000 pesos. Ilan beses po sila bibisita sa site hanggang matapos ang project. Sabihin na natin guys na lahat ng maliliit na bayarin na ito ay 6%. Ngayon, 30% na lang ang natitira para sa project. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto, mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Naniniwala po ako na hindi ito kasalanan ng mga engineers natin, mapa-contractor side ka man or government side. Naniniwala ako na ginawa na ng ating mga engineers ang kanilang tungkulin during the feasibility study, the proper design, the site survey at iba pa during the planning phase of the project. Kaya lang, dahil sa mga korap na politiko na yan ay maaapektuhan ang preparation ng isang project. Kagaya na lamang po ng pagtaas ng unit price ng isang material doon sa program of works. Dahil sa naging SOP o Standard Operating Procedure na ang korupsyon dito sa Pilipinas, ay napipilitan ng ating mga engineers na itaas yung unit price ng isang item doon sa program of works. Kagaya na lang po ng sinasabi ni Magalong sa balita na umaabot po ng 14,000 ang isang cat's eye para sa highway. Yun po ay dahil inanticipate na ng mga engineers natin yung porsyento na pupunta sa ating mga korap na politiko. Kailangan nilang itaas ang unit price ng isang materyales para masustentuhan yung cut ng mga politiko natin. Yung hinihinging porsyento ng ating mga politiko, and at the same time ay matapos ang project kahit na ito ay overpriced. Ganun po kalala ang corruption sa ating bansa. Nag-umpisa na po ito noon pa. Ngayon lang po yan napag-usapan. Kaya parang bago sa mga pandinig ng ating mga kapwa Pilipino. As an engineer na nagtrabaho in the contractor side at sa government side sa Pilipinas, ay nasaksihan po natin face to face yung mga ganyang korupsyon. Ipagdasal po natin ang ating bansang Pilipinas. Ipagdasal po natin ang ating mga politiko na sana ay matauhan sila sa kanilang ginagawang kalokohan. Yun lamang po. See you in the next video. Salamat po.